Hey there mga my love Sagittarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So bago tayo mag-start ng inyo reading guys, let me just greet muna ang lahat. Hi new viewers! Ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning viewers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay. And yes mga babes, na wala tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede nyo rin pong i-flip or pagpalit-palitin yung mga roles if you want kasi isa naman itong general reading. And at the end of the day, everybody, you have your free will with you na free nyong gamitin anytime, anywhere. Meaning to say, pwede ninyong i-claim yung mga mensahe na gusto ninyong i-claim at pwede nyo rin naman na iwan yung ibang mensahe no, na hindi nag-resonate here for you, guys. And kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. Doon ay meron din tayong ina-upload na daily collective readings. Kaya naman, if interesado kang tumambay doon and you haven't tried na tumambay doon din, pwede mong i-click ang link na yan para ma-redirect kayo doon. So, everyday may ina-upload tayong collective readings for all signs. So, let's see what do we have here for you, Sagittarius. Thank you so much, Archangel Michael, together with the angels and guides. Can we get messages right here for Sagittarius, please? Medyo malamig na yung simoy ng hangin, mga babes. No? Kaya naman, okay, uso na naman yung sipon everywhere. Yan, no? So, pwede na kayong mag-sweater, mag-jacket, no? Or mag-kumot. Yan. So, let us see what do we have here for you, Sagittarius. Messages for Sagittarius, please. What the Sagittarius needs to know? Sag. Alright, so let us see. So guys, you do have here the Hierophant energy. Present din po dito ang Four of Swords energy. Nandito din for you guys ang Ten of Swords energy. Seven of Cups. Six of Swords ay nandito din. Eight of Cups. We also have here at the bottom of the deck, Seven of Swords, Two of Wands, and the Five of Coins energy. So, nakita ko dito ng energy mga babes. So, na posibleng meron na rito yung tama na, ayoko na, no? Parang, this is you, I quit, hindi ko na to kayang i-take, no, with the Ten of Wands energy, no? This is too much to bear for me na, so, I'm gonna leave, you know, I quit. Yan. So, it could be, okay, a workplace, pwedeng may pinagtatrabahuhan kayo rito at ayaw mo na pamamalakad at magpapatakbo doon, no? Pwedeng puro thank you na lang ang mga OT or overtimes ninyo. Yung iba naman is posibleng masyadong marami or tambak yung work, hindi man lang parang wala man lang mga araw na parang konti yung gagawin mo or whatsoever, na parang laging tambak, no? At yung iba pwedeng may dagdag trabaho pa na wala naman sa inyong job descriptions, no? Or kung kayo man ay working in a company, no? Possible na meron ditong overwork, no? Or parang meron dito na masyadong magulo, okay? Yung inyo rito na parang job descriptions, no? Kahit hindi naman sakop ng trabaho mo, ginagawa mo pa rin, no? So, yan. So, maaaring meron ditong hindi tama, no? Pwedeng hindi rin tama yung pagpapasahod, no? Pwede rin hindi rin tama rito, no, yung environment mismo. Walang harmonious connection between the employees, no, or its co-workers, no, management or whatever. Yan. Importante rin kasi, no, yung meron tayong magandang pakikisama at pakikitungo sa ating mga nakakasalamuha sa trabaho, lalo na, no, nagsispend tayo ng mostly of our time sa office, diba? So, yung parang energies na kuha natin dito, yung parang nagiging boarding house na lang ang bahay nyo. Umuwi na lang kayo, no, to eat and sleep, no? Then, after ninyo, no, mag-wake up, diba? Kilos na naman, no, then go to work. Yan. So, nakita ko dito na iba naman, doesn't have to be that it's about here, the workplace, the salary, or the benefits that you're getting from there. But it's also your parang conveniency, no? Pwedeng malayo ito masyado sa work, kumakain masyado ng traffic or biyahe, no? So,
Okay, I think you want to have that sense of work-life balance. Yan. So, nakatawa ka dito mga babes, na kung hindi man to usaping trabaho, no, or hindi ito usaping pag-alis or paglipat ng bagong trabaho, pwede naman ito sa iba na posibleng paglipat ng tirahan, no? Maaring ang inyong environment masyadong magulo, maingay, tako, atensyon, daming chismosa, daming chismoso at pakailamera sa paligid, no? Parang kayo to, no? Nakakapagod yung ganong klase ng setup everyday, no? Parang ikaw to pagod ka na nga, you want to clear your mind, tapos ang dami nagtatakbuhan, no? Or yung iba naman pwedeng, yung tinitirhan kasi ninyo, no, is nasa kalsada, no? Ingay ng mga motor, no? Ingay ng mga friction, ng mga gulong, ng mga kalsada, sa mga kalsada, mga sasakyan, no? Mga pipip, 'di ba? So, gusto mo rito ng peace of mind, eh, iba yun yung dahilan kung ba't kayo lilipat dito, no? At iba naman, posibleng dahil magulo, masyadong matao, and at the same time, maingay. 'Di ba? Lalo na kung yung mode of work ninyo, no, is parang kailangan ninyo laging mag-isip or mag-come up ng new ideas, no, or new concepts. Okay? So, maliban siya, nung nakita rin ako dito ng energy, no, another message naman ito, nakita rin tayo rito ng energy na posibleng kayo ito na meron kayo ritong shifting na nangyayari. You know? Ang klaseng shifting yun, Miss Yun? Shifting kung saan your daily routine ay mag-iiba. Pwedeng may madagdag, pwede rin may mabawas. Basta may magbabago kapansin-pansin sa inyong araw-araw. Yan. So, maliban yung mga babes, nakita rin ako dito ng energy kung saan may mga maguguluhan with the two of wands energy right here. Hindi alam yung gagawin. So, nakikita ko kayo rito na kung kayo itong mga energies na makaka-resonate dito, may pagmumukmok tayo at pag-iisa. Yan o. Parang gusto niyo kumanta rito, no, ng kanta ni Ate Reg, no? Sa aking pag-iisa. Yan o. So, kung sino man ito, mukhang namimiss ninyo rito ang isang person. You're thinking here of someone specific. It could be someone here na iniisip mo habang nakikinig ka ngayon dito, no? And it is an energy of your ex. Yan, no? May pagmamahal ka pa sa kanya, no? Pero hindi mo alam kung dapat mo pa siyang tanggapin, no? Or kung ilang beses mo ba siya dapat tanggapin. Hala, yung iba sa inyo, tinanggap niya na pala ito for the second time around. Pero mukhang with the Seven of Swords energy, ginawa niya ulit yung kanyang kamalian. At ngayon, bumabalik siguro ulit sa pangatlong pagkakataon para sa iba sa inyo. Ang tanong, tatanggapin niyo pa ba? Eh, may pagmamahal pa rin kayo rito, no? So, nakikita ko dito na ayaw niyo naman na parang bugbugin masyado yung sarili nyo, no? Dito, sa ganitong klase ng connection, pero nahihirapan kayo magdesisyon dahil pumapagitna or sumasapaw yung feelings nyo para sa kanya. Alam niyo mga babes, na para sa mga nahihirapan kong mga Sagittarians dyan na magdesisyon, kung may mga bumabalik dito na ex, no, na minsan na kayo rito na ginawa ng hindi maganda, no, or inulit-ulit yung sinabi nilang hindi nila uulitin, pero inulit na naman. 'Di ba? At yung iba naman na hindi pa inuulit pero natatakot na baka iyon ay maulit, no? Isipin ninyo ang inyong sarili palagi. Para dun sa mga pinagbigyan nyo na yan noon, pero inulit pa rin yung kanilang kasalanan dito, isipin mo, worth it ba sa pangatlong pagkakataon na bigyan mo ng chance yan? Yan. Tandaan mo na buhay ka naman, mga mahal. Hindi ako nandito para makialam ng desisyon mo, pero gusto ko lang maintindihan mo ito. Nabuhay ka naman nung wala pa yung tao na yan. 'Di ba? Nakakain ka, nakakainom ng tubig. Masaya ka naman nung wala pa yung tao na yan. Tingin mo, tunay na kasiyahan yung mararamdaman mo pag tinanggap mo yan ulit habang natatakot ka na baka ulitin niya yun ulit sa'yo. Asan dun ang kapayapaan? Lagi mong iisipin yung sarili mo rito, babes, okay? Tandaan mo, binigyan mo na yan ng isa pang pagkakataon pero sinayang niya. Sa pangatlong pagkakataon, tingin mo deserve niya pa rin? Then think about it. Sa iba naman na natatakot dito kung uulit ba yung tao na yan sa ginawa niyang kasalanan dito sa inyo, no? Or hindi, pag-isipan ninyong mabuti. Ano ba yung sinasabi ng intuition ninyo? Okay? Kaya nga sinasabi lagi, no, na huwag kayong magdesisyon base sa puso lamang at huwag kayong magdesisyon base sa isip lamang. Okay? Kailangan intuition. Ano ba yung intuition mo yan? Kung saan naka-align ang desisyon ng isip mo at ng iyong puso, no? Ang tawag doon ay coherent, 'di ba?
So, nakikita ko dito, no, na dapat ay magdesisyon ka base sa iyong intuition. Para sa hindi nakakaalam ng pagkakaiba ng mind versus intuition, ilalagay ko muli, no, sa description box, no, yung brief description ko sa pagkakaiba ng dalawang iyan. So, maliban dyan, Sagittarius, nakakita rin tayo rito ng energy kung saan posibleng makapagpasyal ka, makapag-unwind ka. Doesn't have to be na masyadong malayo yung pupuntahan mong travel, pero posibleng yung iba one day lang to, no, pero marerelax ka dito. Parang isa itong time kung saan makakapag-unwind ka, um, makakapag-distress ka, mga ganun, or parang makakapag-relax, makakapag-chill ka dito. Yung iba nakikita ko, solo nyo itong trip na gagawin, no? Yung iba naman kasama ninyo yung mga favorite people ninyo. Yung iba, special person, o iba naman dito, friends. Yan. So, nakita rin ako rito ng energy, no, na posible ritong merong uuwi, yan, no, sa inyo, no. Well, hindi na nakakapagtaka dahil Christmas season or holiday season na, no. So, posibleng makasama ninyo itong tao na to ngayon, darating na Kapaskuhan. No, doesn't have to be na family member lang yan, pero mukhang meron dito na parang energy ng friend na posibleng nag-aral sa malayo or nagtrabaho sa malayo, no? Tapos uuwi ngayon, no? Kasi siguro dahil kapitbahay nyo lang siya, no? Or parang dun lang din siya nakatira malapit-lapit sa inyo, no? Or sabihin natin, no, na posibleng matagal siyang nawala at nagpunta sa malayo dahil may ginawa at inasikaso siya doon, trabaho man or personal na bagay. Pero magkikita na kayo ulit ngayon. Yeah, this holiday season. Yan, no? Pero maliban dyan, sa isang good energy na uuwi na yan, meron din ditong energy na uuwi rin. Pero ang tanong, dapat mo pa ba siya ritong tanggapin? Ito, andito para sa lahat. Pero nakita ko rito na meron kayong pamilya niyan, pwedeng kasal kayo niyan, at may mga anak na involved. Yan, no? At kung sino man siya, no, nakita ko rito na sumama siya sa isang third party situation, no? So, uuwi na siya rito. Ngayon, nasa inyo kung tatanggapin niyo siya. Michelle, iba pa ba yan dun sa kaninang ex bumabalik? Yan, no? Yeah, iba pa po ito dun sa kanina. Kasi, ito, specific ko nakukuha, may pamilya kayo nito. Pwedeng kasal kayo nito, like, pwedeng may mga anak, ganyan. May ganong energy. Okay? Yung kanina kasi pwedeng ex-boyfriend nyo yun, ex-girlfriend nyo yun, ex-kadib-in, no? Pwede rin naman na ex na partner or ex-husband or wife din. Kaya naman, just take how this resonates, okay? So, maliban dyan Sagittarius, no? By the way, kung gusto ninyong tanongin kung dapat niyo ba bang tanggapin yung tao na yun, no, na iniwan kayo ng mga bata because of a third party situation, no, meron ditong clue or meron ditong sign na iniiwan ng inyong angels and guides, no, kung karapat dapat niyo pa ba siya ritong tanggapin o hindi, no. Don't be confused with the Seven of Cups energy, Six of Swords, no. Spirits are saying na wag na lang. Okay? Pero syempre, it's up to you. Bakit wag na lang, miss, yan? Kasi nakikita ko dito that that person right here, okay, is not hindi buo, no? Is not literally whole yung kanyang desisyon na umuwi, no? So, parang ngayon kasi, no, is nagkakagulo lang sila ng third party, nag-away lang sila rito, no? At medyo matindi yung pag-aaway nila rito, no? So, parang naghahanap siya rito ng kalinga ng iba. At yung iba na yun ay walang iba kundi ikaw, no? So, hindi buo ang pagbabalik niya rito sa inyo. Napunsik. So, maliban dyan, Sagittarius, nakikita ko rin dito, usapang happy-happy naman tayo, no? So, meron kayo dito mga kompetensya, no, or whatever. Hindi ko alam kung may mga nag-aaral pa rito or mga nagtatrabaho na. Alin man kayo doon, nakita ko rito na mukhang meron ditong bagay na kayo lang ang makakakuha or makaka-receive, makaka-achieve. Kaya naman kung ito ay isang school competition or isang grading system, nakita ko rito, no, na posibleng kayo yung mapili dyan or representative or kayo yung pinaka-highest or whatever. May mga ganong energy, no. May recognition, meron ditong credit na mapupunta sa inyo. Yung iba may award itong kalakip, no. Yung iba naman na nagtatrabaho dito, posibleng ito ay recognition, no, or pwedeng incentives, okay, na ibigay sa inyo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo, no? Kung saan nakita ko rito na posibleng meron ding may gusto
ng bagay na yan, pero ikaw yung magpapamalas at nagpamalas ng pambihira, no, dyan sa task or dyan sa job na yan. No? Iba naman pwedeng promotion niya na posibleng gusto din i-target ng iba, pero ikaw yung makakuha. Yan. Dagdag lang din dito mga babes, no? Ito hindi to para sa lahat, pero mukhang meron dito makakapulot ng posibleng kung hindi ito 500 pesos na posibleng 1,000 ito, no? Hindi tayo nagbabase dito sa color, no? Pero kasi ang sinasabi rito parang isa itong mataas na paper bill. No, alam naman natin na ang mataas na paper bill na common, no, although alam natin na meron ng 10,000 buo, 'di ba? Na paper, no. Pero dito kasi yung common, no, na mataas na bill is 500 or 1,000. Wow! Kaya pag nakita niyo yung tapakan niyo agad. Tapos pasimple kayo, kunyari, aayusin niyo yung sintas niyo kahit wala kayong sintas. Or kahit nakatali naman yung sintas niya. So, ito yung mga mensahe nakuha ko para sa'yo, no, taray. Bikini man, yan o. Pa-cheeseburger naman daw dyan, makakapulot ng 1,000. So, thank you so much again, Amy and Sarang Hiya, Love in Light. Annyeong.